paano nga naman na uunlad ang pagkaing Pilipino kung ang sektor ho ng pagsasaka ay napapabayaan, ano ha? Siguro mas makuhang isa sa mga problema natin dito, walang matinong kinatawan ang sektor ng pagsasaka sa Kongreso. Kasama natin si Attorney Jen Du, Secretary General ng Magsasaka Party List. Ganda naman ang pangalan ni Attorney. Attorney na, General pa. Attorney Du, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Talaga, ang binigay na pangalan sa inyo ng magulang mo, General? Tama po kayo. Yun po ang aking binigay. Ang binigay ng magulang ko po. Bakit? Nasa militar bang tatay mo? Hindi po. Retired government official po ang aking tatay. Ay, bakit? Swipe naman ang aking nanay. Ay, bakit General? Nung bata ako sabi po nila anak, alam mo naman, di ko naman alam kung mapapag-aral ko kayo paglaki nyo. At least kahit di ko naman pag-aral, may mga titulo kayo lahat. Sabi. Tanong ni Malu may kapatid ka daw bang colonel at saka major? Hindi po. Pero meron po ako kapatid na judge, justice at minister. Ang ganda. Ayos talaga ni ready sa inyo ha. Talaga ha. So, ang pangalan ng mga kapatid nyo, meron kang kapatid na Minister Du. Yes po, meron. Ayos. Ano yung isa? Minister Judge Du. Du at Judge Du. Ano si Justice Du? Si Justice Du, anong trabaho ngayon? Ano po? Dentista po. Doktor na, justice pa. Ayos ha. Binigyan nyo ng ideya yung mga yung mga may bagong silang na sanggol. Teka muna. Buti nga po na pagtapos kami. Pero tingnan mo naman, Attorney General, pero ang kinakatawan, ang gusto nyo katawanin ay ang magsasaka party list. Teka muna, ano bang nangyayari na sa inyong party list? May ruling na ang Korte Suprema, pumabor doon sa inyong petition. Di ba? Kayo ang petitioner? Yes po, ako po mismo actually ang petitioner sa Supreme Court. Kung maaalala po kasi ng mga tagaparinig, taong 2019 po nakaupo na po kami sa magsasaka party list. Okay. 2022 elections nanalo rin po kami. Pero yun na po, hindi na po kami nakaupo nung dahil meron nga pong umaagaw ng mga panahon po na yun sa magsasaka party list. Alam niyo po kasi sa Pampalad, ilan lang dyan sa Kongreso ang parang tunay na party list po So kami po sa magsasaka party list, talagang binuo ng mga magsasaka. Oo. Alam mo yan, naging congressman po kayo, Sir Angel, di ba? Oo, mahirap manalo. Pagka totoong sektor yung kinakatawan mo. Unang-una, walang gustong mag-ambag. Sariling bulso mo gagastos. So, nanalo kayo noong 2019, pero hindi kayo... And 2022. 2019, may nakaupo. Meron po. Tapos 2022, may nanalo kayo pero hindi kayo nakaupo. Ayan, okay. Opo. So, anong ruling ng Korte Suprema na pumapabor sa inyo? Ang nangyari po kasi noon, nagkaso kami sa Supreme Court dahil yung COMELEC, in-award yung, hindi ko nga ito maintindihan, in-award yung Certificate of Proclamation sa ibang tao. Kasi merong ibang nag-file para sa magsasaka party list. So, it was a long and protracted legal battle. But in the end, ang Korte Suprema po ay nag-decide na ang magsasaka party list ay yung, kumbaga yung faction po na kasama ako. Kasi po ako simulat sa pool, ako ang original Secretary General. Okay. Sino-sino? Ano-ano yung mga grupo na kasama ho ng inyong itong grupo? Ay yung mga farmers co-ops po talaga all over the Philippines. Farmers co-op. Yung mga liga ng mga MAU ng Municipal Agricultural Officers. Kasama nyo rin yung mga iba pong mga MAU po nakaka-relate. Pero yung sa liga po, may mga kaibigan po diyan. Nakasama din. Yes po. Oo. So sa anong mga regions nanggagaling yung mga farmers ho ninyo na kapanalig? Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Pero ang concentration po nasa Region 3 at saka Region 6. Yung talagang mga farmers, mga farming regions yan. Ayan. Sino dapat ang maging kinatawan ninyo noong 2022? Noong 2022 po, marami pong nag-file
Una, yung dating aming congressman nung naupo ng 2019, si Attorney Aljo Tabatbat, na aking klase dati, Oo. kaibigan. Tapos po, meron po nag-file itong actually nakaupong congressman ngayon to eh, ayaw ko sa banggitin, pero si dating Pasingero Party List, congressman, nominee. Tapos, ganun? may, Nag-nominate. ayaw ko lang banggitin pangalan kasi, Hindi, ibig niyo sabihin, mula sa inyo, lumipat, bumuo ng ibang party list, ganon. Hindi po, galing siya po sa Aero Party List, natalo siya doon, tapos inaagaw niya nun yung magsasaka. Parang ganun po ang nangyari. Okay. Yun po ang naging kaso sa Supreme Court. Okay. Pero kasamaang palad, naging final and executory na itong Supreme Court case noong, ito lang po, last year lang, noong July 2025. Nung tapos na, no? hindi na kayo lumaban. Ito ang termino. Tapos nung tumakbo kami po ng 2025 din, dahil nga sa gawa ng gulo, tapos hindi po nakaupo ng 2022 to 2025, kinapos po kami ng ilang boto lang. Naka 200,000 plus votes rin kami, pero pinapos na po. Okay. So, kayo ho ang kumakatawan sa sektor ng mga magsasaka. Kasi yung isang grupo yata, ang tawag doon yung FFF, Federation of Four Farmers lang pala yun. hindi po namin kasama yung mga... Apat lang ba lang miyembro na dati 3, naging 4 kaya Federation of Four Farmers. At least po dumadami sila. Okay. So, ngayon sa darating na eleksyon, malinaw na doon sa ruling ng Korte Suprema na kayo ang pipili ng kinatawan. Yes po. Final and executory judgment na po yun. Umaga wala na po pwedeng mag-MR o apila. Para naman at least finally magkaroon ng totoong kinatawan ang mga magsasaka sa Kongreso, ano ha? Anong ruling na ano pang iniintay? May sinasabing hinihintay pang ruling galing sa Korte Suprema. Opo. Kasi po, itong, meron na naman nga pong mga bago. Alam niyo po, sabi ko kasi pag bago yung, pag yung Patrice Etunay, wala naman kami malaking backer sa likod namin so marami nang gugulo. Yung nabanggit nyo na nga po kanina, yung Federation of Free Farmers, sila pupumulit na sila daw yung sa magsasaka Patrice, never naman po namin sila naging miyembro since the start. Hindi ko alam nakipag-deal ata itong aming dating pinatawan si Argel Kabatbat ng dito kay Federation of Free Farmers para sila daw ay maging magsasaka party list. Ang problema nila, mayroon po Supreme Court ruling na nagsasabi na actually pangalan ko po mismo ang nakalagay doon. Oo, pangalan nyo, nabasa ko kaya nga nililinaw natin na finally merong ruling ang Korte Suprema, kinikilala kayo bilang lehitimo tunay na sektor action nga ng magsasaka party. So, i-file po sa COMELEC last year din po, after po naging final and executory yung kaso. Okay. Pero pending pa rin po hanggang ngayon yung resolution po nun. Okay. So, Attorney, paano nyo ngayon tinutulungan ang inyong mga kapanalig, itong miyembro ho ninyong mga magsasaka? Never naman po kaming tumigil po sa pagkilos. No? Kasi even before 2019, even before po naging party list ang magsasaka, talagang yan po ang aming bukasyon eh. Ako po isang abogado rin po ako ng mga magsasaka. Ngayon po, itong mga aming mga co-ops, no? Sa kabutihang palad, pabuti-buti itong panahon ni President BBM, medyo nagiging maganda naman po ang mga resulta ng aming mga engagement sa gobyerno, lalo sa Department of Agriculture. Kumbaga po, malayo po dyan kasi mga coconut farmers, rice farmers, na ngayon nagkakaroon ng access sa mga serbisyo ng gobyerno. So, tuloy-tuloy naman po ang aming pag-access sa mga loans dito sa ACTC, sa mga pagkuha po ng mga pharmaceries, mga pataba, etc. Na malaking tulong po sa aming mga miyembro. Okay. So hindi na argambyado ha ngayong mga panahon ito kasi ang ngayon paunahan kung sino yung makakatanggap ng subsidy. So ang inyong ginagaranti nakakarating ho sa inyong mga miyembro, sa ating mga magsasaka, yung pong mga ayuda na dapat na makarating sa kanila.
Opo, siyempre po, lagi namang kulang po yan, Sir Angel. No? Alam Oo. naman natin yan, siyempre limitado ang budget ng gobyerno. Pero at least po ngayon, malaking pagkakaiba talaga simula nung nakaraan na nakakarating talaga hanggang sa baba. Oo. So, yun ay malaking pasasalamat po natin sa ngayon. Okay. Pero much to be desired pa talaga. Talagang kulang talaga ang pondo ng gobyerno eh. Oo. At napakarami pang mga magsasaka ang kailangan maka-access. Ang Relative ngayon talagang nakaka-access na. Oo. Ang lagi kasi nila sinasabi, attorney, ano ha, pagka ganito daw mga grupong mga sektor na magsasaka, ng mga manggagawa, kadalasan mga life leaning, ano ha. Ano bang leaning ho ninyo? Siguro hindi naman kayo, general Ang kayo. po namin sa sector po namin. Issue-based lang po tayo. Hindi kayo, Kung hindi, mga kanang kaliwa, hindi po namin masyado kami yan. hindi kayo makakaliwa. Ako hindi. Okay. Ano po. Sa sector lang po ng magsasaka. Sektor na magsasaka. Ayan, okay. Kasi nga, sabi ko, general kayo eh. Attorney, maraming salamat for joining us. Ha? Magandang umaga po. At sana nga hindi maargabyado ang sektor ng pagsasaka sa mga darating pang eleksyon at maliwanagan ito sa lalong madaling panahon o ma-resolve na sa lalong madaling panahon ng COMELEC. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa AJ. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Attorney General Du. Kaya pala Gen Du. Oh.